Isa tong motor na to na masasabi kong perfect para sa mga beginner at perfect para sa pang daily use. Kaya huwag na natin patagalin pa. I-review na natin ang Duke 390. Si Duke 390 ay merong 373cc displacement, liquid-cooled, single-cylinder, dual overhead cam, 4-stroke, 4 valves, may lakas na 47 horsepower at 9,000 RPM, at may sipa naman na 37 Nm of torque at 7,000 RPM. May fuel tank capacity na 13.5 liters, may bigat na 163 kilograms, mayroong seat height na 830 millimeters. Kung bibili nyo yung ganitong model, ito ay 2017, around 140 to 170, depende siguro sa odo, depende sa condition ng motor. Para sa harap na gulong natin, meron tayong stock size na 110/70 rim 17, meron tayong 320mm disc brake, 4-pot na bi-brake caliper. Ang ibig sabihin pala nito ay by Brembo. Yun pala ibig sabihin nun, hindi pa ginawan Brembo talaga. Upside down fork na merong 5.6 inches na travel. Maiksing front fender. Mahaba lang sa likod niya, pero para sa harap, maiksi na siya. Siyempre, aftermarket yung aux light natin. Meron na tayong kasamang radiator guard na KTM ang brand niya. Dito sa taas, coolant. Kung kailangan mo magpalit o magdagdag, yan. Madali lang i-access. Pag sinabing Duke, ito yung signature nila eh. Itong shroud na to na palaging meron silang ganyan napakahaba. Parang pwede mong gamitin pang self-defense eh. Ang tulis eh. Oh. May nakalagay dito na Racing KTM dito sa mismong pinaka-engine niya. Meron tayong 2-part na trellis frame, kaya siya 2-part kasi hiwalay siya. Nakita niyo yan ay may bolt. Okay din yung kulay niya eh, no? Bumagay, orange dito, black dito, and then white doon. Hinati nila yung pinakakulay niya. Simula dito, sa gitna, hanggang dito sa tail section niya, puti lang siya. Maiksing foot peg na merong banking indicator dito. Meron namang mahabang heel guard para dito. Mahaba rin para sa likod. At sakto lang yung haba ng foot peg para sa mga pillion nyo. Monoshock na rear suspension. Ang brand niya ay WP. Aftermarket na pipe. Mamaya, sound check tayo pagka tapos natin mag-seat height. May saktong kapal ng upuan. At syempre, dahil nga mahaba yung shroud niya, hinabaan din nila dito para medyo bumagay siya. Medyo makapal dito sa gitna. Then pagdating sa likod, lumipis na siya. Para mabaklas na siya, kailangan mong susian dito. Tapos, tatanggalin natin to. Ay matanggal. Yun. Inaangat pala siya. Tinataas siya na ganun. Wala ka na rin naman ng malalagay dito. Siguro, papel. Para dito sa gitna, inaangat lang din. Tanggal natin. Yan, nandito yung mga battery niya, yung mga fuse. May 390 rin na nakalagay para dito sa likod niya. Para naman sa likod, meron tayong 220mm na disc brake. 1 piston bi-brake caliper din. Meron naman tayong 150/60 rim 17. Sa brake light natin, ganito ang itsura niya. Para siyang 3 level. Pataas siya eh. Hindi siya pantay-pantay pag sinilip dito sa ilalim. Yan. Lahat ng ilaw nga pala niya ay LED. Manipis yung fender niya dito. Si Yamamoto nga palang may-ari ito. Shoutout. Maraming salamat sa pagkaka-review. Base sa kanya, tumatalsik pa rin yung tubig kahit na meron ito. Maabot pa rin sa likod. LED rin ng mga turning signals. Sticker ni Yamamoto. Maraming salamat ulit. Yung upuan niya pala, meron din nakalagay dito na
KTM. And then dito naman sa likod, may nakalagay na Doc para sa headlight. Dito lagi nangingibabaw si Doc 390. Para lang sa akin palaging kakaiba yung mga headlight nila eh. Tingnan nyo. Yan yung low beam niya. Then pa nag-high beam tayo, bubukas na yung dalawang nasa baba. Ito nga pala ay daytime running light mo. And then yung turning signals mo sa harap, andito sa ibabaw. Yung itsura niya. Ito naman yung itsura natin pag nakaupo na tayo sa motor. Sa handlebar natin, may nakalagay na KTM. Kung titignan mo dito banda, parang ang liit niyang tignan. Pero dahil nga sa nilagay nila na shroud, nagmukha siyang macho. Lalo na pag sa gilid mo siya tinignan. To the left handlebar, nandito yung mga arrow buttons. Nandito ang back, set, aftermarket na clutch lever. Nandito rin ang iyong passing light, high beam, low beam. Nandito ang iyong signal switch at ang iyong busina. To the right handlebar, nandito naman ang kill switch at ang iyong ignition button. Nga pala, wala siyang hazard. Tinatry ko siya. Sa iba kasi, para ka makapag-hazard ka, dalayin mo lang sa kaliwa, tapos kanan, yung signal mo, then mag-hazard na. Etong model na to ay wala pa. Para sa panel natin, umpisa pa lang, ready to race agad ang lumalabas. Sa ibabaw, makikita mo dito yung mga warning indicator niya o mga info dahil nga naka-kill switch tayo. Try natin yun. Yun, nawala. Side stand naman, dahil naka-side stand tayo, try din natin tanggalin. Dito sa ibabaw, makikita mo yung gear indicator, tachometer, fuel gauge, andito yung temp ng langis mo, odometer at iyong speedometer. Dito sa kaliwa, makikita mo naman yung trip 1, trip time 1, battery voltage at ang iyong fuel range. Para matagel mo yan, ang gagawin mo is click mo tong si set. Yan. Info ng motor, makikita mo dito yung general info, date, odo, battery, yung back natin. Trip 1, trip 2, warning, wala. Ayaw na mapunta sa warning dahil wala namang problema yung motor. Kaya sa motorcycle, meron tayong ABS, road at supermoto. Settings naman, favorites. Dito may pili mo kung ano yung mga gusto mong info na lalabas dyan mismo sa panel mo. Trip 1, speed 1, consumption 1, trip time 1, trip 2, date, odo, battery, at ang iyong fuel range. Ba't naka-off yung odo pero nakalagay naman dito? Quick selector 1. Pwede ka mamili dyan. Balik lang natin sa trip 1. Quick selector 2. Preferences. Yan. Shift light, pwede natin baguhin. Nakasagad. Hindi na natin gagalawin yan. Siyempre, settings yan ng may-ari. Huwag natin galawin. Clock and date. Daytime running light. Pwede mo siyang patayin. Pero siyempre, on lang natin. Mas maganda tignan. Units. Alam na natin yan. Language. Service at certification. Yun lang naman ang meron. Mukhang okay naman na tayo sa motor. Seat height naman tayo. And then, siyempre, sound check. Testing natin kung anong klase ng tunog ang meron to si Doc 390. Seat height check ay 5'9", 77 kilograms. May seat height na 830 millimeters. At ganito ang itsura natin. Hindi tayo flat-footed, pero hindi naman siya mahirap kasi unang-una, magaan yung motor. So, hindi siya nakakailang. Sound check naman tayo. Single cylinder lang, pero ang macho ng tunog niya. Testing natin yung aftermarket niya na SC. Ayos. Para pa inaantay natin. Mabilisan lang, testing natin sa labas. Tara. Sa umpisa pa lang, sinabi ko na agad na perfecto pang beginner at perfecto pang daily use. Unang-una, mababa. Pangalawa, magaan yung motor. Sumunod, single cylinder lang siya. So, tipid siya. Compact yung motor. Madali siyang isingit.
Para sa body position natin, nasa upright position tayo. Yung paalang natin, medyo papunta sa likod. Pero ganun pa man, relax pa rin yung position natin. Ayan, testing natin. May power din talaga yun. Ang gaan ng motor. Medyo nailang lang ako sa settings ni Yamamoto kasi malayo na yung bitaw ng clutch bago siya umandar. Kanya-kanya din kasi, syempre dyan siya sanay, hindi ko na ginalaw, no? 390, pero nakakatuwa din yung torque niya. Base sa mga nababasa ko, tumatop speed si Duke 390 ng 170 km/h. Pero syempre, depende yan sa load ng motor nyo. Depende kung gaano kabigat, depende sa mga dala mo. Sa upuan niya, hindi siya ganun kalambot. Hindi rin naman siya ganun katigas, no? Sakto lang. Pero feeling ko pagka long ride na, mararamdaman mo na to, mangangalay ka na dito. Well, normal naman yon para sa mga naked. Kung ang hanap mo naman talaga ay comfort, much better na mag-adventure bike ka. O kaya yung mga maxi scoot. Guys, dito naglagay sila dito ng humps sa corners. So pag pabalik ka, di ka sanay dito. O gabi, di mo napansin, biglang may humps. Parang delikado no? Siguro mas maganda kung dito sila naglagay sa unahan. O bago dumating yung kurbada na yan, di ba? Testing tayo, stretch, maiksi lang to, try lang natin. Ayos din yung power nito 390 lang siya, no? Pero grabe, nakakatuwa din yung power niya. Sa pang stretch, try natin. Tiklop ka muna. Aminin ko in-underestimate ko tong power ni Duke 390. Kasi mo, ganun lang kabilis, nakuha niya agad yung 100 km/h. Ngayon, 80 km pa rin. Hindi pa tayo nababawasan. Pumiga tayo doon. Kung ang gamit natin ay yung F900R, sigurado bawas na yan. 2-cylinder lang yon yung F900 natin. Pero 900cc kasi, no? Ang lakas din ang torque niya andyan yan nakakatuwa rin ngayon lang tayo nakatesting ng ganitong klase na displacement, dahil nagsimula tayo ng 500. Yun yung Rebel natin, and then nagkaroon tayo ng TRK 502X. Pero grabe, na-impress ako sa totoo lang sa makina nitong si Duke 390. Nga pala guys, dahil single cylinder to, expect nyo rin na medyo ma-vibrate siya. Ramdam ko yung vibration niya sa handlebar dito sa tangke, tsaka sa paa, sa foot peg. Normal yon dahil nga single cylinder. Siguro ang isang magiging issue ko lang dito sa Duke 390, medyo mainit siya dito sa side na to. Ramdam ko yung init niya. Pag umaandar, okay naman. Medyo nababawasan siya dahil nga yung may mahangin. Pero pagka na traffic ka, yun, mararamdaman mo dyan. Isa pang nakakatuwa dito kay Duke 390, bukod sa malambot ang clutch niya, ang lambot din ang cambio niya. So kahit na siguro naka-rubber shoes ka lang dito, hindi sasakit lang paa mo. Sabi nga pala ni Yamamoto, ng mga nakarang ride natin, pag tumatakbo na siya ng mabilis na, pag nasa high speed na, medyo nag-uhabol na raw yung manibela niya. So syempre, sagot dyan, pagka ganyan, kailangan mo mag-install ng stabilizer. Pero para sa akin ang stabilizer ay essential yan para sa mga big bike, lalo na kung madalas ka mag-expressway.
Oh, hindi mo masabi eh. Malaking bagay na meron kang stabilizer. Tip lang, kung plano nyo kumuha ng expressway legal na bike at plano nyo gamitin pang daily, ang kunin nyo is yung mga, kung hindi single cylinder, inline 2, yan, ganyan yung mga kunin nyo para tipid sa gas. Pero kung may budget ka naman eh, why not? Kung gusto mo kumuha ng 4 cylinder, diba? Gusto mo mag CB650, kung gusto mo ng inline 3, pwede rin. Kung gusto mo ng CB650, ang kunin mo naman is yung e-clutch para medyo hayahay ka kahit na nasa traffic ka. Kung gusto mo naman ng review ng e-clutch, nandyan, hanapin mo lang sa page natin, sa channel natin, I mean. Ni-review natin yan. Check mo dyan. Yun lang naman, bago tayo bumalik, gusto ko lang pasalamatan si OGBCSR o si Sed dahil pinahiram niya sa atin tong camera na to. Tong kanyang Insta360 Ace Pro 2. Maraming salamat sa pagpapahiram. Kasi yung makikita kung paano ang performance ng isang Insta360 pag nakakabit na sa motor. At bago natin tuluyang tapusin nga ito, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Yamamoto sa pagpapareview na itong motor na to. Maraming salamat. Yun lang naman, kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to subscribe, leave a like and comment, share this video, and ring the notification bell. Kita kits, susunod natin na biyahe.